A day in my life as a Mindoreñang napadpad dito sa Manila. Panibagong umaga, panibagong araw, syempre panibagong chika. Uy, chika na naman. Wag ako, alam kong yan din ang hinihintay mo. Uy, charot lang. O, ito nga pala muna nangyari sa akin. Bago ko nga pala simulan ng vlog na ito, ay inayos ko muna yung higaan ng aking kapatid kasi maaga siyang pumasok. Ang pasok niya kasi ay tuwing 6 a.m. kaya maaga din akong nagigising. So bago natin simulan ito, nag-ayos muna ako ng aking sarili para naman maganda tayo. Uy, maganda, charot lang. Ito, nagpulong muna ako dito at naglipin para naman hindi maputla ang aking mukha. Saan pa mga ba magsisimula ang vlog na ito? Di syempre sa paglilinis muna ng bahay. Ito nga pala, syempre bago natin simulan yan ay mag-NRT muna tayo dito sa salamin. Dapat yan muna ang ating daily routine. Sinimulan ko na nga rin dito ang pagwawalis para naman masimulan ko na rin yung iba kong gawain. Maglalaba pa kasi pagkatapos nito. Kung mapapansin nyo nga ang daming gamit sa ilalim ng higaan ni kuya, hindi ko kasi yan mapakalimang mailipat ng lagayan kasi baka hanapin niya sa akin. Pagkatapos ko namang walisan ang loob ng aming bahay, ipinagpatuloy ko na rin ang pagwawalis sa labas. Hindi naman ganun kalakihan kaya hindi rin mahirap. By the way, tabing kalsada nga pala itong aming bahay kaya kung makikita nyo ay wala kami ditong masyadong space sa labas. Makakwento ko na din pala sa inyo. Alam niyo ga sa probinsya, ako'y tamad na tamad talagang magwawalis. Kaya lagi si mama ay galit na galit sa akin at ako'y hindi mapagwalis. Paano ga naman ikaraming puno? Pag nanlaglag naman ho talaga ang dahon ay hindi kaya. Bukod pa nga ho dun ay napakalawak ng iyong wawalisan. Harapan, likod, tagiliran ay talaga namang iinit ang ulo tapos magkakalat lang ang iyong mga kapatid at pamangkin. Ay talaga namang ranas na ranas ko. Alam po kung makaka-relate dito ang mga taga-probinsya, lalo na po yung mga taga-Mindoro, ay talaga namang naglalakihang puno ng mangga ang mga nakapaligid sa iyo. Eh siya, balik na nga pala tayo dito sa aking ginagawa. Pagkatapos ko nga palang linisan ng aming bahay, ito't hinugasan ko na yung mga hugasin namin kagabi. Pagkat ako'y tinamadagang hugasan arit, ay talaga namang kalamig eh. Ako nga po pala yung nagpapasalamat dun sa mga viewers ko at natutuwa talaga at akong unang vlog ko ay inyong talagang tinangkilik. Ay alam ko kung marami sa inyong mga nag-react, nag-share. Salamat po sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa kung sino man kayo. Alam nyo na yun sa sarili nyo. Ano? Ayan, pagkatapos ko nga pala maghugas ako'y nagpunta dito sa tindahan at ako'y bibili ng energy at ako'y kakain Bili ng po. almusal at maganda itong partner doon. Saan ka pang allergen? Magkano po yun? Opo. Opo. O siya, Energen, baka naman. Charot. Ayan, pagkatapos na itinimpla ko na rin ito at nang ako'y makapakain na at talagang ako'y nagugutom na dito sa mga oras na ito. Ito nga pala yung mga bandang alas 8 na ng umaga. Ayan, nagpainit na rin ako ng tubig bago ako bumili dyan para pagbalik ko nga mainit na siya at ako'y makapagtimpla na din. Kung mapapansin nyo nga ho dito ay wala lagi akong kasabay kumain. Ay paano ga naman si Kuya Jeffrey ay alas 6 ng umaga na alis. Tapos yung isa ko naman hong kapatid, si Kuya J. Mark ay tulog pa dyan. Hindi ko siya binubulabog sa pagtulog. Ay paano ga ho ay alas 11 ng umaga ang kanyang pasok. Tapos ang uwi niya na ay alas 9. Kaya ayun, pahinga niya na yun. Mamaya na lang siya kakain pagkagising niya. Alam niyo ho kung anong ulam ko dito. Ito ho ay pusit. Kayo kumakain ito, ikasarap man din ito kapag inadobo mo sa toyo tapos lalagyan mo ng sili, talagang ang sarap ng kain. Pagpasensya nyo na ho kung medyo maingay ang paligid, gawa ho ng may pasok ang mga estudyante kaya maaga rin magising ang mga tao ngayon maingay yung aming kapitbahay. Uy, charot lang. Sinisiba naman ang kapitbahay. Siya enjoyin ko muna ho aring ang pagkain. Kayo kumuha na rin ng plato to ay inyong sabayan. Ay talagang ang sarap kumain sa almusal tapos sasamahan mo ng kape. Fast forward na nga po. Ito nga po pala mag alas 11 na ng umaga at ang aking kapatid ay nagising na dyan at siya may pasok ng 11 a.m. Kailangan niya nang umalis at siya malilate na. Kaya yan, solo ko na naman dito ang bahay. Pagkatapos na nagpunta naman ako dito sa tindahan at ako'y mabili ng powder at saka ng downit. Ang mga labahin kahihintay na sa akin. Talaga naman wala nang katapusan ang labahin. Ako po yung natutuwa at gawagan ng ang aking tita ay nag-chat pa sa akin at ang gamitin ko daw tono ay ang Mindoro kaya gayaan ang aking salita. Sinusunod ko lang ang kagustuhan ng aking mga viewers. Hoy viewers, sana all. Ayan, pagkatapos niyan ay kinuha ko na rin itong aking sukli at ako'y mauwi na't nang masimula ng aking labahin ay talaga namang walang katapusang labahin.
Pagkatapos na nun ay inilagay ko na dito sa palanggana ang mga damit ng aking mabasa at nailagay na sa washing. Aking mapaikot na arit nang matapos ang gawain. Habang hinihintay kong matapos ang aking nilalaban ay arit pumunta muna ako din sa kwarto at ako'y naglaro muna sa cellphone. Pagkatapos nga ng ilang minuto ay ito at tumigil na rin. At kayo gay pag naglalaba sa washing ay kinukusot-kusot nyo pa. Ako gay gusto ko gayon para gang mas satisfying kapag kinukusot-kusot mo. Ngayon lang, wala lang, na-share ko lang sa inyo. Ari naman kung aking nilaban ay kakaunti lang ay kailangan lang ari mga uniform sa trabaho ang ilan, kaya yan, nilaban ko na rin lahat para sure nang walang gagawin kinabukasan para naman makatulog. Uy, makatulog ka lang, may ang dami ginagawa, ay taong bahay lang naman, charot. Pagkatapos ko naman kusot-kusutin ay arin at nilagay ko na rin sa planggana ng aking mabanlawan na 3 beses ko nga pala silang binanlawan dyan, hindi ko na lang din pinakita ng buot, masyado nang mahaba ay baka kayo manawa na sa aking pinagagawa. Charot. Talagang pag ikaw nga pala ay nagbablog ay sariling sikap ay hindi ko man din alam kung saan ilalagay ang camera at wala naman akong kasama dito sa bahay. Ayan na, pagkatapos ng aking mabanlawan ay binabad ko naman dito sa downy. Pagkatapos ng ilang minuto ay aking inahon na rin at aking isasampay na para matuyo. Alas 12 na rin kasi ito ay baka hindi matuyo, wala akong sasampayan dito sa loob para kahit makatigis siya di pwede ko siyang ilagay sa loob kapag umulan. Ayan, sasampay ko muna rin mga damit. Panoodin niyo muna ako. Oo nga ho pala, maraming salamat nga pala sa mga nag-follow sa aking page at nag-like. Tapos yung mga nag-share din sa aking videos na una kong vlog. Tapos yung mga nagko-comment din. Tapos gusto ko nga palang i-shoutout ang aking pinsan na taga Batangas. Shoutout sa'yo, Charles Darwin Marquina. Thank you sa support. Sana hanggang duloy nakasupport ka. Huy! Nakasupport. Ayan. Sana hanggang pagsikat natin ay kasama ko pa din kayo. Huy! Ayan nga pala ang kanyang account. Thank you. Hanggang dito na lang. See you on my next vlog.